Hindi po talaga maitatago, hindi rin po pwedeng makawala sa kaalaman, kaisipan ng taong bayan, itong mga galaw ng ating mga politiko, especially sa Senado, na parang kakaiba, kaysa iba. Kakaiba kaysa mga dating senador, naging senador ng Republika ng Pilipinas. Sa totoo lang po. Alala ko, nagko-cover pa ako dyan sa Senado ng araw at sa Kongreso. Ang ganda na makinig ng mga debate dyan kasi kagalang-galang yung mga nagsasalita. Pag nagdebate ang mga senador ng araw, makikinig ka talaga, may laman. Kina Senador Tolentino, Salonga, Manlapos, Recto, Tanyada, yung mga ganyan eh. Sino pa ba yun? Jokno. Ayan po, ang talagang magsaysay. Lalo na po yung si Enrile kasama rin diyan. Talagang iba ang dating. Pero ngayon, kanto boy ang dating eh. Batang kanto eh. Ang mga dating nila. Anyway, yun yung aking sariling observation na wala naman akong pwedeng kumontra dyan. Lahat tayo entitled sa opinion, observation sa ating mga pinapasweldo ng mga opisyalis ng pamahalaan. Kayong mga nasa gobyerno na pinapasweldo ng taong bayan, wala kayong karapatan maging pikon. Wala kayong karapatan maging balat sibuyas. Kung kayo ganun, umalis kayo sa gobyerno para hindi pag-usapan. Hanggat kayo pinapasweldo ng gobyerno at ng taong bayan, may karapatan ng mamamayan kayo ay pakinggan at pag-usapan ng inyong mga ginagawa at inyong mga pananamit at inyong mga pananalita. Kasi kayo ay public official. Public office is public trust under 1987 Constitution. Ngayon kung hindi nyo alam, malas na lang ng mga Pilipino sa inyo. Sunod na pag-usapan natin, ito yung isa. Anong dahilan bakit parang gigil na gigil, para bang iritang-irita? Itong si Senador Rodante Marcoleta kay Senador Ping Lacson. Samantalang siya ay abogado, kapwa naman senador, yung isa naman ay dating pulis, na ngayon ay senador din. Anong dahilan? Isa lang sa nakita ko yung pinalitan siya as chairman ng Blue Ribbon Committee. Ganun talaga sa Senado. Wala naman hong panghabang panahon na posisyon dyan. Anytime pwede kang palitan sa yung pagiging chairman ng committee. Anytime pwede ka rin mawala. Sabagay si Marcoleta mayroong ganyang imis talaga eh. Natandaan niyo kung bakit siya galit na galit sa Kongreso? Sa speaker dating at saka mga congressman? Kasi nung tanggalan siya ng mga membership ng komite, nung siya pa ay congressman, tinanggalan siya as vice chairman ng komite, mga member ng komite, talagang hinubaran siya. Dahil iba yung kanyang mga galaw. O galit na galit siya. Parang nagkapubiya yata doon sa nangyari. Ngayon sa Senado, ilang araw pa lang siya sa Senado noon, as chairman ng Blue Ribbon Committee, bigla siyang pinalitan ni Ping Lacson. Isa yun sa nakikita ko, parang bang may phobia na may trauma na si Marcoleta. Pag sinawawala ng posisyon, nagagalit. Yun ang nangyari sa Kongreso. Kaya pagdating ng Senado, ganun din ang nangyari ngayon. Kaya lang yung kanyang ginagawa, lalo na sa Senado, ay nagkakakulay at nakukulayan ng mga tao. Kasi yung galit niya sa chairman ng committee o sa kung bakit siya nawala sa posisyon, ang dating naman pumapabor siya dun sa mga katulad ng Diskaya. Isa ho yun sa mga pusakal na dapat talagang makulong. Sa tindi ng pagpapasarap sa buhay no, sa pera ng Pilipino, umaamin na nga siya Talagang yumaman sila, kaya kinumpis ka na yung kanyang mga sasakyan at marami pang property, pati yung kanyang mga bank account, nakahold na. Kasi nga pinaniwalaan ng gobyerno, at ako'y naniniwala din, pera ng taong bayan yan. Inamin naman sila talaga nagpayaman. Pinagtatanggol ng Marcoleta, ano yun? Tapos yun nga, na-expose pa yung asawa niya, independent director daw ng insurance company, na may hawak sa mga pamilya ni Diskaya at mga company, pero wala daw kung conflict of interest yun, o wala daw yun, ayawan ko. Magulo rin, ano nga? So kaya ngayon, kung ikukumpara mo yung isang senador na abogado, si Marcoleta, at isang senador na dating pulis, sino ang kapanipaniwala? Anyway, so yan ho yung galaw sa Senado. Kita nyo, minsan ho sa mga hearing, nag-uumpisa pa lang, kinukontra na kagad. Minsan, ang ganda-ganda ng proseso, pag sumingit si Marcoleta, nagugulo yung proseso. Nagugulo yung daloy ng investigasyon kasi may mga singit siya. Ang paniniwala niya, siya ang magaling, siya ang tama kasi siya ay abogado. Pero sa committee at ang chairman ng committee, hindi naman pwede yun. Kaya lagi yung nasususpindi yung hearing nila dahil nga ho sa mga singit at hirit
ni Marcoleta. Yun ang aking observation. Karapatan niya yun, kaya lang hindi maganda sa paningin ng mamamayang Pilipino na naghahanap ng katarungan. Katarungan at ang hiling katarungan at maibalik ang pera. Ibalik ang pera, bigyan ng hustisya at ipakulong ang mga sangkot dito. Yun yung laman ng usapan eh. Anyway, ano yung masasabi yan? Sunod na ating topic, pag-usapan. Pero ako po ay nakikiusap din sa ating mga kababayan, yung mga nagko-comment. Sana bago kayo mag-comment, inyo munang alamin yung title. Kasi nakapalubo sa title yung more or less aking sinasabi. Hindi tayo katulad ng iba na ang layo ng title sa topic. Ako, sinusundan ko yan. Kaya sana yung inyong mga comment, bagay yung iba kasi, ang comment dahil DDS, dahil Maka Duterte, suntok sa buwan. Wala sa hulog yung mga comment. Huwag naman sana gano'n, nakakabubo yan doon sa mga nakakabasa. Baka mahawa sa inyo. Huwag niyong hawahin ang mga Pilipino doon sa kababawan. Mahawa sana ang Pilipino sa katalinuhan at pagiging professional. Di ba? Nakakatituloy ang ilong ko sa inyo. Anyway, ito yung tanong natin. Observation na rin. Bakit yung mga Duterte supporters, abogado, politiko, at sibilyan o mamamayang Pilipino walang ginawang pagtutol nung panahon ni Pangulong Duterte na ginawa niya yung tukhang patok sabay putok, human rights violation. Araw-araw nagbibilang tayo ng casualties all over the Philippines, lalo na Metro Manila at Luzon. Araw-araw, 20, 30 ang tumutumba ng panahon yun. Nasaan yung mga abogado at mga Duterte supporters noon? Tuwan-tuwa sila dahil may tinutumba ng kababayan tayo. Wala kayong sinabing delikado yan. Hindi nyo sinabihan si Digong Duterte, Mr. President, labag po yan sa batas, baka po panagutan nyo yan sa bandang huli. O lahat sila'y natakot kay Digong, o lahat sila'y naniwala kay Digong, na napakagaling ni Digong, pero ngayon bumagsak na. Tapos na yung kanyang term. At sabi nga ni dating Senador Trillanes, pag natapos ang term mo, Mr. Duterte, ipakukulong kita. Ay, nangyari nga. Noong 2017, nag-file ang mga biktima ng tukhang sa ICC, kasama si Trillanes at Magdalo. Yun ang dahilan kung bakit nakulong. Bakit nagkaroon ng warrant of arrest at bakit nakulong si Duterte sa ICC dahil sa grupo ni Trillanes. Kasi sabi nga niya, ipakukulong kita pag wala ka na sa kapangyarihan. Ginawa nga, iyon ang nangyari. Bakit ang kinagagalitan nyo? Gobyerno. Hindi gobyernong Pilipinas ang nagpakulong. Ang nagpakulong kay Digong Duterte ay mga Pilipinong biktima na nagfile ng kaso dyan sa ICC. Hindi Philippine government. Ngayon, isa pa ito. Bakit itong mga Maka Duterte senador ngayon nag-iingay? Kawawa si Duterte, yung karapatan ni Duterte, yung humanitarian issue, may tanda na, may sakit, lahat-lahat ng awa. Inilabas nila. Bakit hindi nyo pinalaala kay Digong na nakapwesto pa yan, Mr. President? Pagkatapos po ng term nyo, baka makasuhan kayo. May edad na po kayo, makukulong po kayo. Ba't hindi nyo ginawa yun? Bilang paalaala. Nagpapalakpakan kayo, tuwan-tuwa kayo sa tukhang at tapang pagmumura ni Duterte noong panahon yon. Ngayong nakulong na dahil pinapanagot na siya sa kanyang kasalanang pwedeng nagawa. Dahil Pilipino ang nagfile ng kaso at complainant. Ngayon ay itong mga DDS lawyer at supporters ay sumisigaw ng katarugan. Makataong trato raw, irespeto raw dating Pangulo. Hindi karapatang pantao ay irespeto. Bigyan daw yung humanitarian. Wow! Ay nung nagtutukhang walang due process Ngayong lilitisin, may due process, ayaw pa ninyo. Ano yan? Lukuhan talaga